I'm Maricar Carreras. I'm a graduate of Bachelor of Arts in Psychology, a registered psychometrician, a former government employee, now OFW po here in Canada. So I'm doing the Usana business for almost 2 years, pero dito sa Canada is 1 year pa lang po ako. So yan. Um, I believe also that caring for oneself is really the first step to living a purposeful and fulfilling life. So kaya talagang yan din yung vision ko na gusto kong maano natin sa ating mga other people na gusto nating ma-help, 'di ba? So, yun. Ayan, thank you everyone. Padamihin pa natin yung ating mga participants. Okay. Sige. So, ito, patuloy talaga to, di ba? Makita mo sa group chat natin na worldwide yung ating industry na hindi talaga siya time-bound, hindi siya location-bound. So, marami talaga tayong present tayo globally. So, hindi lang tayo sa Philippines. Okay. Thank you, thank you. Malinaw po ba yung audio ko? Yan. Pa-type mo naman po kung malinaw. Okay naman. Naririnig po? Okay, thank you po. Thank you. Ayan, clear. Sige. So again, sabi ko nga, congratulations everyone for being here para sa mga bagong dating kasi you really showed up despite the struggles or mga kung ano pang nangyayari dyan sa Philippines, di ba? Kakabagyo lang and all. Alam ko busy kayo na naglilinis or something na may mga ginagawa pa pero pinarioritize nyo tong oras na to. Nag-set aside kayo ng panahon to really do something for your business also. Okay? So yung iba siguro nasa work, meron ba, alam ko holiday ata dyan sa inyo, dineclare. So tama-tama, maximize natin tong time na to together, okay? So yes, tawagin pa natin yung ating mga kasama. So yun, thank you for saying yes to growth and breakthrough kasi this can be really the time para baka may marinig kayo na talagang minsan 'di ba pag sa business natin hindi na tayo minsan makaisip ng bagong gagawin or baka na nanghihina na tayo ano na ba yung susunod or ano ba yung struggle na kailangan mong malampasan. So baka this time ito yung marinig mo, okay? So kaya this is a perfect skill na kailangan nating ma-review or matutunan lalo or kailangan nating matutunan na bago. Okay, 'di ba? Sige po. Excited na ba lahat? Pa-type naman ng ready kung excited na. Excited, ready na ba? Okay, sige po. Mag 37,000 na tayo dito sa ating room. Sige po, magtawag pa tayo ng iba. Ayan, ready na sila. Okay. Sige po. Ayan, sige. Thank you. Ready na. Okay. Sige. So, meron lamang po tayong mga house rules bago tayo mag-start. Sige, syempre, camera on po. We encourage everyone, kung kaya, camera on po natin. Syempre, we'd like to see your beautiful faces, di ba? And handsome faces. Okay, so mga Celaviv, Celaviv ambassador. Okay. Also, please pa-mute po ng audio natin as respect po sa ating speaker later and also, syempre, para maiwasan din po natin yung mga distraction and as magiging smooth po yung flow ng ating training for tonight. Okay? And also, please take down notes. Alam natin na, yes, pwede na mag-screenshot, di ba? Mas mabilis, pero mas tumatatak talaga pag nagsusulat daw. So, please have your notebook and pen with you now na, di ba? Huwag natin kalimutan mag-take down notes, di ba? And kung may water, kailangan na din po maglagay na kayo ng water sa katabi niyo para hindi na natin makalimutan and baka pagtayo mo, bigla mong na-miss yung sinabi ni coach, di ba? So ayan, also have your water with you. And yan, participate in the chat box which is ngayon nakita ko very active kayo. Thank you so much Very everyone. active. Kasi nga, yes, very active sila and very participative talaga. Thank you naman. Sabi nga, di ba, the energy of the speaker is nasa energy ng mga participants. So please, yeah, thank you so much for participating. Teka lahat eh. Also, Hati tayo. ayan. Also, later, magkakaroon po tayo ng breakout session, my ma'am. Okay, so kung after po nitong training, kung kaya ng oras, and we encourage you to really participate in the MAM kasi dito nangyayari yung processing, yung exchanging of thoughts, 'di ba? Ano ba yung next na
gagawin or paano mo ma-apply yung napakinggan mo kasi hindi dapat nahihinto lang sa napakinggan mo. So, 'di ba dapat ma-apply natin siya at the end. Okay? So maganda tong mag-mom ka kasi baka may hindi ka na pakinggan na mismo. So dito ma-emphasize ng kasama mo or baka na-share nila, 'di ba? Doon mo makuha. Okay? So please participate tayo sa ating mga mom sessions later. Okay po? Sige. Ayan, ready na ba? Sige. So, ang ganda talaga yung topic natin for tonight and hindi ko alam na bakit ako yung natapat dito pero very ano sa akin yung ganitong topic kasi isa din ako sa nahihirapan mag-close ng deal kung paano ba natin siya, di ba, matatransform na something na hindi tayo magiging pushy, salesy, or nung pipilit, di ba? So, alam ko dito matututunan natin siya with our very amazing speaker for tonight. So, yeah, tawagin na natin yung mga kakilala natin, yung mga downlines natin, yung mga brand partners natin, bagong man yan or luma man, 'di ba? Kasi kailangan talaga nila 'tong matutunan, 'di ba? Yes, can't wait, 'di ba? Also, yes. Okay. So yan, without further ado, alam ko ready na tayong lahat. Ready na? Okay. So, I would like to introduce our speaker formally. Sige. He is he is a working student, okay? Nag-start siya as working student. Kaway-kaway, sino ba dito yung mga working student? Talagang amazing yan kasi napapagsabay nila yung pag-aaral at ano nila, work, di ba? So, working student siya and nag-start siya ng 23 years old only in the business. Imagine, 23 years old. Meron ba dito mga 20s? Pa-type naman ng me kung 20s ka. Nag-start ng Yusana. How I wish, di ba 20s din ako. Ay, yes, 20 din ako nag-start. 27. Okay? So, yon. Yan, thank you. He is a pace setter qualifier. Okay, so ibig sabihin na-reach niya talaga yung consistency na maging siyang pace setter. A quarterly growth rising star achiever, na-achieve na yon. Multiple top silver earner. Okay? Director rank in 9th week. Imagine 9 weeks na-achieve niya agad maging director. Grabe, paano niya yung nagawa? Amazing talaga. Gusto ko talaga siyang mapakinggan later. Okay? Kasi 9 weeks, ang hirap nun. Pero siya nagawa niya. Ibig sabihin, kaya. Okay? And with that, syempre, na-hit niya yung mga ganung goals. Na-hit niya din yung mga travel incentives natin. So, naka-receive siya ng USANA Family Incentive Asian Cruise Ship. Diba? Ang saya niyan, kasama mo yung family mo mag-travel. And also, he qualifies for Boracay Tier 2. And also, na-hit niya din yung leadership summit sa Japan, which is, yun, kakaano niya lang this year ata yan, tama? And awardee siya this coming Malaysia Asia Pacific Convention. Okay? So talagang very amazing ang ating speaker for tonight. And ito is someone talaga na marami na siyang na-help na people when it comes to growing their business by mastering communication and confidence. So without further ado, let us welcome our amazing speaker for tonight, Director John Paul Teves. Ayan, thank you. Thank you, Coach Hello. Victoria. Di ba? May Take it palakpakan. away, Coach. So, hello, no, good evening sa lahat. So, before we start, okay lang ba, no? Tap niyo yung sarili niyo, lalo ng mga naka-zoom in ngayon kasi 'di ba alam naman natin may mga bagyo pa, 'di ba? And na-mention ng isa sa mga brand partners ko kanina kasi sa area nila may baha pa, 'di ba? Mahina pa yung internet pero talagang make sure no maka-attend dito. So, para po sa lahat ng umattend, 'di ba, ng bagyo, 'di ba? Ito lang talaga masabi ko guys, no. Worth it 'yan. Okay, so medyo magiging intentional talaga tayo sa mga bagay na ganito, lalo na alam mo yung medyo may iba sa inyo is nagwo-work part-time, 'di ba? Pero talagang alam natin kasi ano yung makukuha natin out of the business ng Yusana. 'Di ba? So yung mga iilang hours na part-time, it's very worth it, no? And tawag dito, ang task ko talaga for tonight is to teach you about closing, no? So walang fancy lines, kumbaga system lang din talaga. Pero huwag kayong mag-alala, okay, wala akong tatawagin. 'Di ba? Kasi baka ang iba dito naka-video off. Hala, baka tatawagin ako pag nag-video on ako. Okay, so siguro ang pinaka-request ko na lang po sa lahat is to really take notes, no? Kasi ang gusto ko talaga after this training, malaking results agad ang ma-workout natin. Lalo na 'di ba, kakasimula lang ng Hokkaido, 'di ba?
So maximize natin guys yung energy natin ngayon, maximize natin yung training natin ngayon kasi ito na lang, baka kasi may iba dito na alam mo napilitan lang ng coach, 'di ba? Kinukulit lang ng umattend, 'di ba? And I really believe no very powerful ng GLLA mindset, 'di ba? So parang ganito na lang 'yon, na-experience ko kasi 'yan. Okay. So okay lang ba magkwento? Medyo marami yung kwento ko tonight, guys. Okay? Medyo maraming kwento ko tonight. So siguro sa mga isa kong ikukuwento is nagkaroon kasi ng team bonding yung team namin. Ngayon yung movie was Little Mermaid. Okay. So ako, yun kasi musical. So hindi ako mahilig sa mga musical, pero yun yung napagbotohan. 'Di ba? Yun yung napagbotohan na manonood kami. So marami yun. So tawag dito, pagpunta doon sa sinehan, sabi ko, sige, punta lang ako. 'Di ba? Punta lang ako, napilitan ako eh. 'Di ba? Tapos alam mo parang siguro 1/4 pa lang ng movie, ang buong attitude ko ay ano ba 'to? Bakit ba ako nandito? Ayaw ko 'tong movie na 'to, napilitan lang ako. Okay, pero sabi ko, nagbayad naman ako eh, 'di ba? Nagbayad naman ako sa training. So sabi ko, hindi puwedeng hindi ko 'to ma-enjoy. So sabi ko, what if ilagay ko yung posisyon ko na iisipin ko na lang na yung Little Mermaid or yung musical na video, talagang gusto ko siyang mapanood. So dun pa lang sa part na yun, medyo nag-iba na yung nag-shift na yung ano ko, nag-shift na yung way na pag-absorb ko ng movie. Alam niyo ba, parang sa movie na yun, biglang ako na yung nakalapit na sa screen, ako na yung nagtuturo, "Uy, yan yung ano, yan yung mga masama, oh." Parang akala mo ako yung nag-volunteer na Little Mermaid yung papanoorin. 'Di ba? So nagkaroon ng nagkaroon talaga ng ano 'no, ng shift dun sa intentional. Sabi ko, kailangan ang mindset ko is gusto ko yung movie. Okay, so okay lang ba guys sa mga napilitan dito is medyo i-shift lang natin yung mindset natin, yung training na 'to, ito yung training na magbibigay sa'kin ng malaking results. 'Di ba kasi I believe once mabago natin 'yan 'no, talagang nagte-take notes tayo, 'di ba, a-apply talaga natin 'yan. Okay, so ready na ba ang lahat? Okay, ready naman lahat, 'di ba? So ngayon, ito dalawa yung kuwento ko, sabi ko sa inyo marami akong kuwento, eh, 'di ba? So marami akong kuwento. Okay, so una kong kuwento siguro is about sa multo. Okay, may mga dahil kakatapos pa lang ng ano, eh, kakatapos pa lang ng ano 'no, ng undas, 'di ba? So ngayon, meron 'tong magkapitbahay. Okay, magkapitbahay sila tapos sila sila is same ng work. Okay, ganito yung nangyari. Si Mark siya at saka si Philip. Sabi ni Philip kay Mark, "Mark, alam mo ba may multo diyan sa iskinita natin." Kasi sa iskinita sila nakatira, eh, diyan sa may Malate, 'di ba? Tapos sabi nung ni Philip, "Alam mo ba Mark, diyan sa iskinita na 'yun, alam mo talaga may multo, eh." Eh, si Mark hindi naman talaga naniniwala sa multo, 'di ba? Pero every night kapag dumadaan siya dun, dahil nabanggit sa kanya na may multo, parang binabantayan niya na tuloy lagi. May nagbabanggit, "Mark, Mark, Mark." So bilang hindi na naman naniniwala sa multo, pero yung narinig niya may sumisigaw ng Mark, 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 nagugulat siya, iniisip niya may nangti-trip yata, 'di ba? So the next night, umuwi ulit siya, tawag ulit sa kanya, "Mark, Mark, Mark." So may takot na, pero gusto niyang ano, gusto niyang hanapin, 'di ba? Sabi niya, "Sige bukas hahanapin ko 'yan." 'Di ba? Tapos bukas takot na takot kasi palakas ng palakas yung Mark, eh, 'di ba? Pangatlong gabi na 'to, takot na takot, chineck niya yung may mga binuhat siyang mga ano, eh, mga kahoy, may mga binuhat siyang yero. Alam niyo ba yung nakita niya? Sa tingin niyo ba may nakita siyang multo? Type yes kung may nakita siyang multo. 'Ba hulaan pala 'to, 'di ba? So ano 'no, walang nagta-type, 'di ba? Wala, 'di ba? So ngayon ang nakita niya guys, alam niyo yung nakita niya? Aso, okey? Pero yung aso, bingot kasi yung aso. Okey, kaya ayun pala, kaya pala Mark ang naririnig niya, okey. So, ayan 'di ba? So, kaya pala Mark ang naririnig niya kasi yung aso ano pala, may sira sa ngipin. 'Di ba wala pala talagang multo, pero isipin niyo 3 gabi na siyang natatakot, 'di ba? Bark pala dapat, 'di ba? Pero ang ibig sabihin, ang moral story nun, ang ibig sabihin lang nun guys, huwag kayong magpapaniwala sa mga sinasabi ng kapitbahay niyo. 'Di ba? Hindi na nga kayo naniniwala sa multo, naniniwala pa kayo sa sinasabi ng kapitbahay niyo, 'di ba? So, be like Mark, 'di ba? Wag pala kasi naniniwala siya sa kapitbahay niya, eh, 'di ba? So, ngayon share ko na yung screen ko, okey? So, konting icebreaker lang 'yun. So, share ko lang yung screen ko. Ayan.
So yung topic ko tonight is about closing the deal. So yung pinakatrabaho ko talaga ngayon guys, sabi nga, i-turn yung from I'll think about it to I'm going all in. 'Di ba? Sino ba dito yung gusto na yung guest nila all in agad mag-start ng business? Type 1. Okay, type 1. 'Di ba? So 1, 1, 1. Okay. Pero question diyan, ikaw ba is all in? Ayan, yan ang tanong nga. Teka, kakasimula pa lang, 'di ba? Pero tawag dito no kasi talagang nata-transfer yung energy eh, 'di ba? So talagang dapat gusto natin yung guest natin is mag-start, dapat talaga tayo mismo solve na about sa business na niyo sana. Okay? So ngayon, meron akong pa-games. Okay, ito is about focus. Dapat very focused tayo dito, guys, oh. May ipapakita ko sa inyong picture, 1 second lang. Okay? 1 second lang. Tapos, yung makakahula is mananalo ng, bibigyan ko ng Yusana tumbler. Pinakaunang makapag-type ng sagot. Okay? Pinakaunang makatype ng tamang sagot. Okay? May papakita akong picture, 1 second. Ayan. Okay. Ngayon, ilan yung nakita nyong blue? Ilan yung nakita nyong blue? Ang isa, 4. 4. 1, 1, 4. Sige, ilan ba yung blue? Ang blue ay isa. Okay, so pinakaunang tumama ay si Coach Melanie. Okay? So ibig sabihin lang dito guys, 'di ba? Kung nakita nyo kanina, may mga mali, may mga tama, pero ganito lang 'yan. Ang gusto ko lang talaga ma-share dito is iba kapag alam mo yung goals nyo. Okay? So again, yung topic natin is about closing the deal. Hindi natin hinahanap yung mga nag-reject. Ang hinahanap natin dito is mga yes. Okay? So ngayon, every game planning, ganito yung nangyayari, di ba? Every game planning, natuturos na sa atin ilan yung kailangan natin mag-pay in, ilan yung kailangan na mapabili ng products. Pero minsan, bakit yung mga tao, ang nangyayari, imbes na sabihin natin, 5 yung game plan na pinag-usapan, pero bakit isa pa lang yung napapapay in, isa pa lang yung nag-yes, tumitigil na agad. Diba? Kasi, doon lang natin, hindi lang focus. 'Di ba? Kasi once you start the business of Usana, kailangan natin ma-accept not everyone will say yes, not everyone will say not everyone will buy the products. Pero again, ang goal kasi natin is yung mga pay-ins yung mga yes 'di ba? So parang ganito, example sa taho. Pansin niyo ba yung taho, kahit ilang bahay na yung hindi bumili, bakit tuloy-tuloy pa rin siya sumisigaw ng taho? Okay? Kasi paglabas niya ng bahay, ang goal niya is maubos yung taho. May goal siya 'Di ba? Hindi niya naman ginol, ay after 5 bahay na hindi bumili titigil ako. Okay? So ngayon, until makuha natin yung certain number of pay-ins, until makuha natin yung goal natin, tuloy ng tuloy lang. 'Di ba? Present, present, close, close, close. Okay? So again, ang goal natin is mag-yes, hindi 5 no. Okay? Ang goal natin ay mga yes, hindi mga no. Okay? So, ngayon, closing the deal, ibig sabihin lang dito no guys no, very important, ito yung very powerful na very powerful na skill din talaga. So natanong kasi sa akin ng ni Coach Jen, tawag dito coach about basic skills no, yung ito ang pag-uusapan natin sa pag-hit daw ng mga travel incentives. So sabi ko, sa totoo lang, 'di ba lahat naman ay very important. 'Di ba? Lahat naman talaga ay very important ng mga skills. Example, prospecting, inviting, presentation, closing, follow-up. 'Di ba naniniwala ako na lahat naman talaga 'to is equally important talaga, 'di ba? Pero bakit ko nasabing closing din talaga yung gusto ko mapag-usapan right now? Kasi ito lang 'yan. Akala kasi ng mga tao, yung closing nangyayari lang 'yan after presentation, 'di ba? Nangyayari lang 'yan kapag napresenta na ng business partner natin, ng coach natin, 'di ba? Pero ganito lang 'yan, guys. Sino ba naniniwala dito na yung closing ito talaga yung pinakaunang ginagawa? Type 2, 'di ba? So yung closing, pansin nyo, before pa lang mag-prospecting, before pa lang mag-inviting, before pa lang mag-presentation, before pa lang sa follow-up, nagko-closing ka na. Okay? So dapat guys, ano bang ibig sabihin ng closing? Yung closing is para lang din siyang ABC na dapat ma-lead mo yung tao sa yes. Hindi mo pa siya nakakausap, hindi mo pa siya napapresentan, pero
ang idea agad ng tao is meron tong pwedeng meron tong opportunity na mabibigay sa akin. Okay? So example, parang okay, again before prospecting pa lang nangyayari na yung closing. So ano pa yung parang example nito? Example, okay, ayan. So okay lang ba? Ang mindset talaga natin is always be closing. Again, yung closing hindi lang siya nangyayari after presentation. Nangyayari siya during prospecting, during presentation, during inviting, 'di ba? During follow-up, sa lahat ng activities. Actually right now pa lang nasa labas tayo, nagko-closing na tayo eh. 'Di ba? Kung paano natin pinapakita sarili natin, paano tayo pumorma sa labas, paano tayo magsalita, paano natin i-close yung mga tao about sa business ninyo sana, about sa products, no? So every activity natin may closing na 'yan. So okay lang ba yung mindset na natin right now is always be closing. Okay? So ito yung napapansin ko talaga kasi compare ko ang mga nagiging active example, meron ako mga business partners. Meron naman ng 5 na presenta, meron naman 10 na presenta na, 'di ba? Pero minsan bakit wala pa rin nagpe-pay in, 'di ba? Kasi minsan ang ginagawa na lang natin yung closing is after presentation, invite, present, saka lang magko-close, tas wala na, 'di ba? Again, ang closing nangyayari yan siya even before prospecting, even before sa presentation pa lang. Okay? So example nito. So meron akong napa-pay in on the spot sa office. Okay, meron akong napa-pay in on the spot sa office pero galing siya dati sa cold. Okay? Alam mo, in-add niya lang ako. Again, ano siya, hindi naman ako gano'n kasikat na feeling ko lahat ng nag-add is automatic may business ano, 'di ba? Pero ang goal ko lang kapag may magko-connect sa akin, gusto ko is mabigay agad ang idea na meron akong business. Okay? Meron akong business na pwede kang magtanong sa akin. So alam mo, wala pa kaming prior conversation nito. In-add niya lang ako, nag-connect kami. Ito yung pinakauna kong message sa kanya. Hello bro, may nag-refer din ba sa'yo sa akin about dropshipping? Ibig wala naman eh. Ibig wala naman eh. Feeling lang. 'Di ba? So yun lang yung goal ko kasi syempre ayaw ko naman yung parang tawag dito, from cold tapos biglang message ng direct invite. Again, nothing against that, no? Pero gusto ko kasi mas tumaas yung batting average. 'Di ba? Na mapepresentan ko talaga, mapapa-pay-in ko talaga. So ito yung kumbaga at least no, alam niyo na dapat during prospecting pa lang, during inviting pa lang, lagi niyo nang napapag-usapan na i-ABC na may business kayo, 'di ba? Naku-close niyo na. Kumbaga, diyan na yung nagsa-start yung buong ano natin, pagkikisana natin. Okay? So ngayon, tawag dito, ngayon ito kasi yung challenge ng mga tao. Okay? So, meron akong mga nakakausap lately na nahiya silang mag-close. 'Di ba? Kasi minsan sabi nila, "Ay coach, ikaw naman kasi ay nakakapag-travel na. Ikaw naman kasi coach, nung director pa ako, sabi nila, ay coach kasi ano ka na eh, naging director ka na eh, nagsi $600 ka na a week, nag $1,000 ka na a week." 'Di ba? So nandiyan na yung results. Minsan kasi nakakalimutan natin, okay, nandiyan na yung mga travels, which is yan yung challenge ng karamihan, 'di ba? Feel natin, saka lang natin siya magagawa kapag nakuha na natin yung results. Okay. Feel natin saka lang nag-ye-yes yung mga tao kapag meron na tayong mga mapakitang results. Pero again, gusto ko lang ma-remind yung mga attendees natin for tonight na lahat na nakikita niyong results sa mga coaches niyo, sa mga business partners niyo, may pinagdaanan lang din yan na day one. Okay, so may process lang din. So okay lang ba lahat tayo dito, including lahat tayo talaga dito, no? So okay lang ba lahat tayo mag-commit na may process tayong pagdadaanan? Kasi ganito lang 'yan. Example kayo kung may mga work kayo right now or may mga online projects or kung ano man, di ba? Lahat kayo before kayo nag-start sa work nyo, lahat kayo before kayo nag-start sa mga kung anong pinagkakaabalahan nyo right now. Ayan, 'di ba? As in 'yun, parang sarap ng kain nun, 'di ba? So, tawag dito, naniniwala ako. Ayan, asan na ba ako? Okay, naniniwala, 'di ba? So, naniniwala ako guys 'no. Again, asan nga ako? Okay. Naniniwala ako guys, lahat ng wino-workout niyo ngayon, meron kayong pinagdaanang proseso, 'di ba? So, ito na lang yung gusto kong ma-share sa inyo. Tawag dito, gaano kayo ka-willing dumaan ng proseso kung alam nyo at the end of that process, ang makukuha nyo is travel incentives, unlimited income, time freedom,
Kasi kung tayo nga, willing tayo dumaan ng proseso pero yung income is around 50,000 lang per month. I believe mas nagiging willing tayo dumaan ng proseso kapag gusto natin yung results eh. 'Di ba? Kasi alam niyo nagsisimula ako, ito lang, 'di ba? So pipiin ba kayo kapag may nagsabi sa inyo, "Bro, may business ako. Gusto ko mag-team up tayo." 'Di ba? Kung yan hindi eh. Ako mismo hindi eh, 'di ba? So hindi talaga. Pero tawag dito, alam mo yun, parang yung mindset ko lang talaga is ayan, again yan yung diyan pa ako nagsimula dati. Okay? Kasi ang goal ko din is mapakita sa inyo na hindi siya sa resulta eh. Okay? Sa willingness siya magkaroon ng results. Kasi yung results naman, saka lang yan nakukuha kapag ginagawa nyo na yung tamang activities. Example, minsan akala natin, ay, sige, saka ko lang aaralin ang closing kapag may results na ako, kapag may downline na ako, kapag believer, builder, director na ako, 'di ba? Pero kasi, 'wag natin baliktarin yung proseso, 'di ba? Minsan ang mga tao, ay saka lang ako magiging committed kapag nandiyan na yung results. Pero again, dito sa business ng Yusana, saka ka lang talaga magkakaroon ng results kapag committed ka muna. Okay, pansinin niyo sa work niyo. May nakita ba kayo na-promote sa work niyo na sa kanya lang ginawa yung mga tasks nun? Hindi eh. Example, dito sa mga tawag dito sa mga matataas na yung position sa work, ay sige saka lang ako papasok ng maaga kapag mapo-promote na ako. May nakita ba kayo na-promote na laging late sa work? Hindi eh. 'Di ba? Tawag dito, example, sa mga engineers, 'di ba? Saka lang ako mag-aaral ng pagiging engineer kapag pumasa na ako ng boards. Hindi eh. 'Di ba? Pansin niyo sa lahat ng results, sa labas man ng business or sa loob ng business, ano yung nauuna? Yung commitment muna. Yung tamang activities muna. Okay? So gusto ko lang isipin, ito lang yung lagi kong pinapasa kasi marami yung nakikita ng mga tao na, alam mo yun, sa totoo lang, magagaling naman eh. May background naman eh. Pero ang nag-hold back lagi sa kanila is yung thought na, ay, kaya lang yan ng iba. Ay, kaya nila yan kasi magaling yan eh. Di ba? Pero pansin nyo, sino bang, example dito, okay, noong nagsimula ako, pansin nyo, di ba, may hawak kong alak. May hawak na alak sa isang kamay, may hawak na yosi sa isang kamay. Di ba? May isang beses, nag-inom, tawag dito kwento ko lang sa inyo. Nag-inom kami hanggang madaling araw. Tapos, pagka next week nun, doon ako nag-Yusana. Ayun, nag-message agad ako sa kanya ng script na mahaba. Hindi niya ako pinansin, bilinak niya ako. Kasi sabi niya, bro, may nag-hack yata sa iyo. Kasi last week lang nag-inuman kami, tapos biglang may mahabang message na na very formal eh. 'Di ba? So tawag dito, gusto ko lang ma-share sa inyo, where you are is just where you are. It is just your starting point, not your destination. Okay? So okay lang ba guys? Ang mindset na lang natin right now is ayan. Okay, wait lang ha. Ang mindset nat Nagkamali yata. Okay. Ang mindset natin right now is hindi, kumbaga, very very important kung paano natin nakikita sarili natin right now, 'di ba? What matters is ano yung gusto natin mapuntahan. Kasi maybe right now inisip natin, ay, ang akala kasi ng mga tao hindi ako magbe-business, 'di ba? Hindi ko 'yan kayang gawin, 'di ba? Pero ito lang lagi kong iniisip. Lagi ko lang 'tong iniisip dati. Gusto ko dumating yung time na hindi ko na problem yung finances. Okay, 'yan lang talaga target ko. Okay, hindi pa naman ako diamond 'no, pero pansin niyo, 'di ba, bakit ako I became director in my 9th week sa business ng Yusana. Okay? Kasi ang mindset ko lang talaga no'n, hindi ako yung taong hanggang dun lang. Okay? So kailangan ko gawin is magkaroon agad ako ng results. Pero before ako nagkaroon ng results, meron muna akong pinagdaanan na process. Again, dito ako nanggaling, guys. Okay, so hindi talaga ako naniniwala no na wala ditong hindi kaya ang business. Okay? So, yan. Tapos again, yung naging concerns ko naman yung mga naging concerns ko naman nung nagsisimula ako, yung tipong, 'di ba, I believe no meron din talaga kayong mga coaches or meron dito mga naga-guide sa inyo. Pero nung nagsimula ako ng business ko ng Yusana, yung coach ko kasi doon or yung naging sponsor ko noon,
tawag dito, every time, ito bago ako noon, every time may mga guest ako, kapag nagpapa-help ako mag-presentation, lagi na lang hindi siya available. Okay? So yung mindset ko noon, hindi ko naman pwedeng iasa lang sa kanya yung business ko. Okay? Example, sa closing, 'di ba? Walang magko-close kundi ako eh. 'Di ba? Means kasi ito na lang yung tinatanong ng tao, "Coach, kailan ka nagsimulang mag-closing?" Okay. Actually, second week ko pa lang nagsisimula na ako mag-present at mag-close ng sarili ko. Okay. Kasi nung nagsisimula ako, gusto ko na agad magkaroon ng results, tama? Pero hindi ko naman puwedeng iasa sa kung kailan lang puwede yung coach ko. Okay. So every time may available time ako nun, ang ginagawa ko lagi is present, closing. Okay. Yung closing ko pa that time, hindi pa naman talaga ako nakakinig ng mga ganitong klaseng training eh. Basta alam ko lang yung goal, dapat mapa-yes. Okay. So ito lang yung siguro bigay ko lang sa inyo na question na lagi ko din binibigay sa mga business partners ko. Ito na lang. Paano mo aaralin yung business ng Yusana kung ikaw na lang mag-isa? 'Di ba? Yung iba siguro dito, "Hala, natakot na." 'Di ba? Pero ito lang again guys 'no, bonus 'yan na may coach kayo. Pero tawag dito, nung nagsimula ako, tawag dito, nung nagsimula ako, ang goal ko kasi nun aralin agad yung business, 'di ba? So, puwedeng magpatulong kayo sa mga coach niyo, pero iba pa rin yung results na kaya mo na siyang gawin mag-isa. Okay. So again, ulitin ko lang, may team, okay, be grateful sa team, 'di ba? Pero hindi puwedeng iasa mo lagi yung results mo sa iba. Okay? Sabi nga, 'di ba, the best years of a man's life is when he realizes his problems are his and his alone. Okay? So, ano ba yung pagtingin niya sa sarili niya right now? Dapat as early as now, ang tingin niyo na agad sa sarili niyo ay parang mala Bill Gates na, mala Elon Musk na. Okay. So, mamaya may i-share ako diyan na story 'no. So, ito naman parang meron akong gustong presentan tapos friend ni mama na mataas ang posisyon sa work, 'di ba? So, ayan. So ngayon question, worth it ba talaga? Worth it ba talaga aralin ang business niyo sana? Worth it bang mag-take charge? Okay, worth it ba aralin yung closing? Worth it ba lumabas sa comfort zone? 'Di ba? Kasi I believe 'no, since maraming bago dito, ayan, maraming nahihiya pa mag-closing. Okay, pero for me talagang sobrang grateful ako sa business ng Sana kasi alam niyo napa-travel ko yung mama ko sa Singapore. Okay, libre ko lahat diyan yung nag-Singapore si mama ko, 'di ba? Eh, ano lang ba ang ano ko, ano lang ba yung source of income ko? Yung Sana lang naman source of income ko, eh, 'di ba? Tapos alam niyo, last week lang 'to kasama ko mama ko. Alam niyo yung binalita ko sa kanya, tawag ko sa kanya, sabi ko sa kanya, "Ma, shoot ko na yung Boracay Good for Two, isasama kita." Okay. So, okay lang ba sa inyo guys, ang binabalita niyo sa nanay niyo yung mga free travels? Okay. Grabe ang sarap. First time ni mama mag-Boracay. First time ko din naman, 'di ba? First time ni mama Boracay, first time ko din. So, alam niyo, may mga times naman na talaga alam mo yun, may mga free time, kaya man mag-Boracay. Pero alam niyo, pinramis ko sarili ko kasi 2022 yata nagpa-travel ng Boracay ang Yusana. So, sabi ko, hindi ako magta-travel ng Boracay kung hindi Yusana ang manlilibre. Okay. So, kasi mataas ang standards ng Yusana, eh. Sabi ko, gusto ko kung ma-experience kong Boracay dapat highest level na. So, 'yan 'di ba talaga nabigay ni Lord yung ano 'no, yung Boracay 'no. So, ayan. Okay, so gusto ko guys ma-picture out lalo na kung ang target niyo, ang gusto niyo rin talaga is mabigay yung magandang life sa family niyo, 'di ba? I believe, the business of Yusana is really one of the best tools, 'di ba? So 'yan, napa-travel ko si mama, 'di ba, alam niyo na Singapore kami, "Sige ma, order ka lang." Yung alam mo yung first night pa lang, sabi ko, "Sige ma, order ka lang, ako bahala." Okay, so medyo nahihiya pa siya, order siya. Tas pagka kinabukasan, sabi niya, "Wala nang hiya." Wala nang hiya, sorry, mali. Okay, diretso nagpakita na sa'kin ng picture. Alam niyo yung parang yung isa niyang order na yun, 1,500. First ano pa lang namin, within 24 hours pa lang meron na agad siyang ano, parang magtu-2K na. 'Di ba sabi ko, sige lang, laban lang natin, mayusana naman, eh." 'Di ba? So alam mo yun, parang yung mga gano'ng ano, mga gano'ng moments na yung business ng Yusana, ikaw magde-decide kung magkano ang income. So again, 'di pa tayo nagsisimula. Bakit ko lang siya shine-share 'no, kasi ang closing madali lang talaga 'yan, okey. So madali lang 'yan guys, mabilis lang 'yan. Pero ang question right now is, bakit mo ba kasi siya gagawin? Okey, bakit mo ba ilalabas sarili mo sa comfort zone, 'di ba? So,
Again, kailangan lang talaga natin malaman what's in it for us, 'di ba? Kung gusto mo ng, mas lumaki ang finances mo, kung gusto mo mas mawakan oras mo, kailangan lang talaga natin mag-step up, okey? So may mga moments, ito lang yung lagi natin tandaan, may mga moments na sa business ninyo sana, I mean lagi may mga statements yung nalalabas, maybe it's not for me, 'di ba? Pero guys, it's normal. Alam niyo bakit? Hindi naman tayo lahat dito nag-aral ng BSU sana, 'di ba? Hindi naman lahat tayo dito pinanganak ta's mindset agad ng magulang sa'tin, "Uy, mag-UU sana ka." So lahat tayo dito nag-UU sana, it's new for us. At kapag may gagawin tayong bago, lalabas tayo sa comfort zone natin. At dahil nasa labas tayo ng comfort zone natin, nandiyan yung idea na may ginagawa tayong bago, may ginagawa tayong hindi comfortable, Kaya nandiyan pumapasok yung feeling na maybe it's not for me, 'di ba? So ngayon, okay lang ba ang goal natin, palawakin natin comfort zone natin para masabi natin, "Yusana is for me." Okay? So okay lang ba type nyo, "Yusana is for everyone." Para everybody happy. Okay? Okay lang ba? Walang nagta-type, Okay. Yusana is for everyone. Okay lang ba type niyo, Yusana is for everyone. Okay? So ngayon, again 'di ba sabi ko nga sa inyo, mabilis lang naman talaga ang closing. Ang very important dito is yung why, no? Ang very important dito is yung mindset. Okay? So, again, hindi ako magpapatawag, no? Pero okay lang ba tawag dito, banggitin niyo 'to sa sarili niyo, picture screen niyo 'to siya, 'di ba? I am Sana Mil so siguro ganito na lang, okey lang ba mag-unmute yung mga puwedeng mag-unmute, tapos sabay-sabay natin 'tong, um, bigkasin. Okey, so okey lang ba start tayo? Okey lang ba makapag-unmute na yung mga tao, ating mga business partners, unmute tayo? So, I am Sana Millionaire until sa last statement. So, sabay-sabay, okey, so 1, 2, 3. I am I a am Yusana a Yusana millionaire. millionaire. I will I will create create millionaires like like me. me. Millionaires like I I me. am am in in charge charge I of am in closing the charge of deal. closing the deal. when I When I smell blood, When I I'll smell go blood, go to the I'll go for for the a kill. kill. I I am am confident confident and I'm I have and I confident have and I faith in have faith everything that in I say. every everything that that I I say. say. I am I'm excited excited about I'm my about my about my prospect. 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 I I am am a a good good I listener. am a listener. good listener. I am a good I am a storyteller. good Storyteller. I storyteller. will I handle will the handle the properly, properly manage manage my expectation. expectation. I know I some know will some join, will some join, will some will not, not. But but what? I will send Is tell the someone student else is someone waiting else is waiting somewhere. somewhere. Alright, nice one class, 'di ba? So, tawag dito again, very important ng mindset 'no, kasi tawag dito, ito yung kwento ko sa inyo. So, meron kasi yung yung friend ng mama ko, boss siya ng isang company. So, yung income ng friend niya is around 200,000 na per month. Okay, COO yata or CEO, 'di ba? Basta mataas ang posisyon. So, alam niyo yung mindset ko lang talaga, ang sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin kasi na, "Ay John, 'wag mo na yun presentan kasi boss na yun, kumikita na yun ng 200,000 per month." Alam niyo sabi ko sa kanya, "Ma, presentan ko pa din. Kasi siya kumikita siya ng 200,000 per month. Pero ako sa sana kaya kong kumita mas malaki pa diyan pero kada linggo lang." Okay. So, 'di ba nandiyan yung confidence, 'di ba? Hindi na kasi tawag dito, kung ako hindi ako naniniwala sa kaya ko makuha sa business niyo sana, bakit ko ba siya kakausapin, 'di ba? Saan ko makukuha yung confidence na makausap siya, 'di ba? So, alam niyo meron akong mga nakausap dito mga doctors, mga kung ano na rin mga posisyon kasi ang lagi kong mindset, meron akong opportunity na mas malupit sa opportunity nila. Meron akong alam na hindi pa nila alam, 'di ba? Meron akong type of lifestyle na makukuha na hindi nila makukuha. Okay? So, I am in charge of closing the deal. When I smell blood, I'll go for the kill. So, very important tong part na to kasi minsan, 'di ba, sa takot, hinahayaan lang natin yung coach natin magsalita. 'Di ba? Hinahayaan lang natin yung business partner natin mag-close. Pero pansin ko kasi, alam niyo po ba, tawag dito, before ako nag-start ng Japan ko na travel, 3 months, ay 'di ba, ay sige, pay setter na pag-usapan natin. 'Di ba, ang pay setter, dapat diyan is 3 months tapos dapat magpa-pay-in ka ng 4. Alam niyo within this year, within 3 months, nagpa-pay-in ako ng 11 to 12. Okay, 3 months, 11 to 12. Ngayon,
kinompare ko siya sa iba na nagko-close, na nagpe-represent. Ang napansin ko, wala kasi silang closing na sila yung nagsalita or sila yung nag-share. Ito yung pansinin nyo, lahat ng nagpapapay-in, sila na yung meron silang mga nasasabi na personal sa dulo. Okay? Kasi ito lang yung idea niyan. Again, ang nagpe-present, ang coach niyo, ang business partner niyo na tumutulong sa inyo, ang tingin ng friend niyo sa kanya, salesman. Okay? Sa tingin niyo, 'di ba kapag pumupunta kayo sa grocery, kapag sa mga department store, kapag may lumalapit sa inyo ng mga salesman, 'di ba ilag kayo? Pero kapag yung friend niyo yung nagsabi sa inyo, "Uy friend, ang ganda ng damit na 'yan." 'Di ba diretso naman kayo bili, 'di ba? Kapag may nagsabi sa inyo, "Uy, masarap yung pagkain, uy, maganda yung movie na 'yan." Kapag friend niyo yung nagsabi, diretso kayo diretso kayo bili, diretso kayo nood. Kasi yung trust ng friend niyo nasa inyo. Nandiyan yung relationship. So ngayon, yun yung i-maximize natin. Okay? Dapat sa inyo manggaling yung mga closing. Dapat sa inyo manggaling yung mga closing statements. Okay? So yan, again no, ayaw natin na mawala yung guest kasi ilag siya sa mga salesman. Okay? So again, ito na lang last no. I am confident and I have conviction in everything that I say. Before ko inaral yung system na to, okay? Kasi again, ang ituturo sa inyo is hindi nyo kailangan ng mga magagaling na linya eh. Ang kailangan nyo lang is may flow lang. Yun yung ituturo ko tonight. Pero before ko naaral yung flow na yun, alam nyo kung ano lang yung masabi ko dati. Okay? So, edi kahit ano lang pala sabihin namin, coach. Again, hindi yun na. Okay? Ang gusto kong sabihin sa inyo, kahit gaano nyo minemorize yung mga linya, pero kung yung energy mismo or yung conviction mismo ng mga sinasabi nyo, wala naman doon, or yung energy wala naman doon, hindi nyo pa rin mapapapayin yung tao. Okay? Kasi again, it's the energy. Dapat may influence yung mga tao sa energy. Paano may excite mag-start ng business yung friend nyo kung kayo mismo hindi excited matulungan siya? Okay? So it's all about excitement. Dapat maparamdam nyo na excited kayo. 'Di ba? Dapat maparamdam nyo na kayo mismo alam nyo na meron kayong mapupuntahan. Okay? So again, yung mindset din as I am excited to help my prospect. Hindi tayo nagko-close ng deal for PPPS. Hindi tayo nagko-close ng deal para sa mga incentives. Nagko-close tayo ng deal para makatulong. Okay? Ayan. So again, I know some will join, some will not. So what? I'll sell the supplement. Someone else is waiting somewhere. So yung mindset dito, okay? Ganito na lang. If you are only 30 failures away from your breakthrough, how fast are you willing to fail? Okay. So kung sa ika-31 pala na presentation, yun na pala yung magiging diamond director mo. Question, gaano ka kabilis mag-present ng 30 presentations? Okay, kasi ito na lang i-share ko din sa inyo. Kung tatanungin niyo ako, ano yung pinaka-confident ko na basic skill? Masasabi ko talagang closing. Okay. Closing yung naging very confident ako na skill kasi alam niyo, ever since I started, nung nagsimula na akong activities ng business ng Yesana, ako na agad yung nagko-closing eh. 'Di ba? So nape-present ako ng around nung ito yung time ng pandemic, online. Tas kapag face-to-face kasi noon, usually about 5 to 6 presentations lang sa labas. Pero kapag online, kaya ko mag-present ng agad ng 10 presentations. Kasi hanggang 5 AM noon nagpe-present ako eh. Okay? Hanggang 5 AM noon nagpe-present ako. Pero alam nyo, sa dami ng presentations ko, hindi naman nagpa-pay-in eh. Pero alam nyo, kaya ako naging confident sa closing. Kasi kada nape-presentan ko, kada kino-closing ko, alam ko kung ano yung mga hindi ko pala dapat sinasabi. Alam ko pala, okay, so dapat next kong guest, ito na yung closing ko, ito na yung sasagutin ko. So meron na ako nung memorize, paano kapag itong tanong, itong objection, dapat next objection alam ko na. So may listahan na ako niyan. Kaya kung tatanungin niyo ako kung ano yung confident ko, sasabihin kong closing kasi minemorize ko ano yung mga dapat kong sabihin eh. Diba? So parang dumating lang din yung point na kahit anong tanong nila, alam ko na yung sagot. Okay. So dapat guys, hindi lang tayo, it's good, nagna-numbers game tayo, pero hindi lang dapat tayo after sa numbers game. Dapat we are after the growth. We are after the improvements. Okay? So type growth. Okay? So again guys, dapat after tayo sa growth. Okay? So ngayon, growth, 'di ba? So hindi pwede
na yung mga mali natin o yung mga kung paano tayo mag-present sa 10, sa 10 hindi nag-pay in, hindi pwedeng after sa 10, ganun lang pa rin tayo mag-closing. Dapat after sa 10 na yun na hindi nag-pay in, dapat nag-improve na. Okay? And ganito yan. So ito na naman, medyo i-change lang natin. Kasi 'di ba minsan ito kapag ito yung mindset natin, oh sige, kailangan ko lang pala mag-numbers game eh. Pero minsan kasi sa nagre-rely tayo sa numbers, nawawala yung energy. So minsan ang nangyayari na lang sa mga tao, for the sake of closing na lang. Sige, mag-close na lang ako para bukas ika-31 na. Okay? Pero pansin nyo kasi, iba yung energy kapag nagko-close ka kasi alam mong ipipay in mo yung tao. Iba yung energy sa nagko-close ka dahil gusto mo lang na may ma-closing. Okay? Kasi kapag magko-close ka na ang target mo for closing, hindi mo siya papaalisin ng hindi pa nagpe-pay in eh. Tawag dito, huhukayin mo lahat ng mga techniques mo. Okay? Huhukayin mo lahat ng mga techniques mo para mapa-pay in yan. Okay? So ngayon, 'di ba dito ang habol natin numbers game. So ngayon ang gawin na lang natin, medyo may change lang din of energy. Sabihin natin, if there's no such thing as rejection, how many people would you talk to? Sabihin natin walang magre-reject sa'yo. Sa tingin mo ba, isa lang pa rin yung i-closing mo ngayong araw? Hindi eh. 'Di ba? Kasi goal mo, mag-gold direct, mag-travel, mag-gold director, mag-ruby, mag-emerald, mag-diamond. So kung walang rejection, dapat unang araw pa lang tapos na lahat 'yan. 'Di ba? So nandyan ulit yung excitement. 'Di ba? So tinanong ako nung isa kong business partner, sabi niya, "Coach, nung nag-pay in ako, nagulat ka ba na nag-pay in ako?" Sabi ko, "Hindi." Hindi. 'Di ba? Kasi kung magugulat tayo nag-pay in yung tao, ba't pa natin siya pepresentan? Bakit ba natin siya po-closing? Again, yung idea, bakit tayo na-close ng isang tao? Kasi alam natin na that day, that night, that talk, tutulungan na agad natin siya magyusana. Okay? So yan, important things to emphasize. So to pwede niyo to ma-picture, no. So ano ba yung mga gustong marinig ng mga tao? Okay? So again, closing, in a way kailangan talaga natin ma-please yung kausap natin. Kailangan natin ma-direct yung kausap natin kung bakit ba siya magyuyusana. Kailangan natin matanggal yung mga fears. Okay? So ano ba yung mga fears ng tao? Ginagawa niya lang mag-isa, si teamwork, 'di ba? Meron tayo niyan. Hindi niya alam, may trainings tayo. So return of investment, potential income. Okay? So again, hindi ito nagsa-start after presentation. Okay, pwede tayong yung iba sa inyo, pwede tayong magkita from time to time, pwede niyo i-check yung mga paano ako makipag-usap sa mga guest ko. Habang nag-i-inviting pa lang ako, habang nagpo-prospect pa lang ako, nababanggit ko na 'to. Hindi ko 'to nababanggit after presentation. Nababanggit ko na 'to during inviting pa lang. 'Di ba? So, tawag dito, para mawala yung fear. Kasi goal ko nga, presentation, closing, formality na lang, dapat close na agad yan. 'Di ba? So, potential income, dapat nababanggit nyo yan. 'Di ba? So, ayan, mga ideas, no? Your own story. So, very important ang personal story, no? Kasi gusto natin makarelate yung mga tao. So, ngayon, hindi naman, example, si Paul is a musician. So, iba naman yung musician sa, tawag dito, sa accountant. So ngayon, paano natin marerelate yung accountant? So kailangan doon pumapasok yung importance sa pag-attend ng trainings kasi doon natin ma-share yung story ng mga accountant. So akala nyo, kinukulit lang kayo ng coach yung attend ng training para umattend lang ng training. Di ba? Yung trainings talaga is para maging equipped tayo. Okay? So, anticipate negative reactions outside. Ang tawag natin dito, helmeting. Okay? So kasi para alam natin, ma-share natin sa friend natin, ano yung pwedeng reaction? Paano niya dapat ma-handle yung emotion niya kapag yung asawa niya, yung magulang niya is nega. Okay? So answering guest critical questions, even yan, important to know kasi may mga tanong talaga nahiya silang tanongin. Pero dapat na babanggit natin to. Kaya ko ba to? Kikita ba ako dito? Tutulungan mo ba ako? Okay? So ito na. Okay, so ito na talaga yung system, guys, 'di ba? So take notes na tayo. So gusto natin is duplicable. Gusto natin hindi lang yung
hindi lang tayo lang yung marunong magpa-pay in. Sino ba dito yung gusto na na lahat ng sa team natin nakakapagpa-pay in? Type me. Okay, me. Iba no? I believe lahat talaga tayo dito gusto natin yung buong team natin makapagpa-pay in. Pero kailangan na natin maalis yung fear na kailangan ko maging magaling magsalita. 'Di ba? Kasi again guys, alam niyo kung paano ako mag-closing dati. Hindi ko pa to alam ha. Paano mag-closing dati? Yayaman ako dito sa business ng Yusana. Sasamahan mo ako or hindi, yayaman ako. Pero bro, iba yung advantage na magkasama tayo dito. Tanong ko sa'yo, gusto mo bang yumaman? Ganun lang. Totoo guys, ganun lang ako dati, mag-closing lang ako dati. Pero nahit ko naman pay setter ko. 'Di ba? Alam mo yung pay setter ko, wala akong napapay in doon na hindi ako yung nag-closing. Lahat ng napapay in ko during my PPPS, lahat yun ako ang nag-closing. Kasi iba talaga yung trust eh. Iba yung ramdam nila yung energy sa'yo eh. Iba yung ramdam nila na naniniwala ka talaga. 'Di ba? Pero hindi ko sinasabing okay, kahit ano na lang sabihin niyo, 'di ba? Iba pa rin yung equip ka at saka may conviction. Okay? So ngayon, equip natin, 'di ba? So after presentation, gusto natin alam na agad natin yung flow. So hindi naman pwede after presentation, sige friend ha, usap na lang tayo. Sige friend, balitaan mo ako bukas. Yun yung pinakawag, okay? Yun yung pinakawag, 'di ba? So dapat after presentation, hindi niyo talaga siya papaalisin muna sa Zoom hangga't sa hindi pa siya nag-decide mag-Usana. Okay? So example nito, friend, thank you so much for finishing the presentation. Ayan. Ito yung tingnan niyo yung main question na ano yung nagustuhan mo? Yung products ba, yung business or both? So pansin niyo dito, tayo yung nagli-lead ng usapan. Kasi may iba kasi dito, ano ba yung nagustuhan mo? Ayun, biglang yung kwento na yung sagot na ng kausap niya umabot na sa pang MMMK. 'Di ba? So ngayon gusto natin ma-lead yung questions, 'di ba? So i-lead natin yung questions. Ito tinanong niya anong nagustuhan niya. So pansin niyo kapag products ang sinabi niya, diretso pa rin sa package. Kapag business ang sinabi niya, diretso pa rin sa package. Kapag both sinabi niya, diretso pa rin sa package. Okay? Alam nyo, lahat ng yan, lahat ng sasagutin niya, it's either products, business, or both, alam niyo sinasabi ko, uy, same tayo. Kaya ko stinart din agad yung business. Diba? So sa products, medyo magdagdag lang kayo dyan ng, kasi, once kumuha ka lang ng products, at least, di ba, may income generating ka na. Dagdag nyo lang yan sa business. Di ba? Ano pinagustuhan mo sa business plan? $18, passive income, yan. Pansin nyo, ano yung inuulit? Yung mga push buttons ng tao. Ano yung gusto ba ng mga tao? And next is diretso sa enrollment. Wala nang paligoy-ligoy pa. Wag kayong matatakot guys magtanong about sa payment. 'Di ba? Kasi witness lahat 'yan ng mga business partners ko. Ito lang talaga yung flow. Ano gusto mo? Products, business or both? Business, products, business both. Kasi ito yung packages natin. Ano yung gusto mong mode of payment? Tapos usapan. 'Di ba? So nililid kasi natin yung usapan. Okay? So kapag products ang nasabi niya, ano mga products na gustuhan mo? 'Di ba? Tapos doon medyo help natin siya sa computation. Tapos ililid natin siya. Oy, konti na lang, 'di ba? Pwede ng pang one business center o more than 200 points. Doon again pansin niyo, diretso pa rin sa mga packages. Okay? So wag kayong okay lang screenshot niyo lang, 'di ba? Para at least may flow kayo. Pansin niyo, wala namang sobrang hirap din gawin eh. Nagtanong lang, products, business, both. Gusto mo products? Business. Gusto mo business? Edi business tayo. Gusto mo both? Edi mag-business tayo. 'Di ba? So ngayon, tawag dito, ito naman sa proceed to enrollment, okay? So if the guest did not avail for the package, dito na ito yung flow ko din. Kasi kung hindi pa siya nag-avail ng package, ibig sabihin meron pang naghihinder sa kanya. So ang target natin right now is makwento niya yung ano yung naghihinder sa kanya para ma-handle natin. Okay? So hindi pwedeng kasi takot pa ako eh.
Ay kasi ano, tatanungin ko muna ang husband ko, 'di ba? Hindi pwedeng sabihin natin na, "Sige, update mo ako." 'Yan yung pinaka no, 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 ha, 'di ba? So, again, if the guest did not avail for the package yet, ito yung pwede nating clue. Para alam mo yun, parang natural lang. Ay sige friend, pero kung i-rate mo ang Usana from siya yung rate, 'no? Kung i-rate mo ang Usana from 1 to 10, 10 being the highest na i-start yung business, ano yung rating mo? Sasabihin niya or 8, 7. So tanungin mo, diyan na agad magtatanong, okay, so para sa'yo, ano yung iniisip mo pa na 3 points? Okay? So after ma-handle yun, 'di ba? Tinanong niyo anong score niya, tapos tinanong niyo ano yung kulang na points, ano yung iniisip mo doon? Kasi again, target natin ma-handle yung objection. Ang target natin, guys, after the presentation is pay-in na siya. Okay? Pay-in na siya or wala na lahat ng fear niya kasi gusto niya na nga mag-start. Okay? So after doon, after niyo ma-handle, kailan natin i-start? Bukas o ngayon? Okay? So, ayan. Diretso na sa mode of payment. Anong mas prefer mo? 'Di ba? So, tawag dito, again guys, yung sa payment, huwag kayong matakot diyan, 'di ba? It's really part of the process. Kasi saan kayo nakakitang negosyong gustong lumaki na ayaw pabayarin yung kausap niyo, 'di ba? So, lahat ng mga negosyante diyan, lahat ng mga businesses diyan, nag-a-ask ng payment. So, tanggapin na nating negosyante tayo, 'di ba? So, yun din pala yung gusto kong i-share sa inyo, no? Dapat alam natin talaga yung identity natin na we are businessmen here. Okay? Businessmen and businesswomen, okay? So ngayon, answered either cash or credit card, enroll agad. Wag niyo na ano. Again, urgency yan yung nagsa-spark talaga ng action. Yung delay, yan yung nagpapawalan ng excitement. Okay? Excitement equals action, delay equals less excitement, less action. 'Di ba? So, again, pinaka-target natin on the spot. Okay? Kasi sigurado ako sa lahat dito sa lahat dito nag-present at nag-closing. Aminin natin hindi naman lahat agad nag-pay in, 'di ba? Pero tawag dito, ang maraming hindi nag-pay in na nawala agad. Kasi nawala yung excitement eh. So 'di ba, gusto natin is on the spot talaga. Habang excited ba yung tao, pahanapin agad ng paraan. Okay? So tawag dito, if the guest has no decision yet and how to settle, know the real objections. Again, balik tayo sa kwento. Okay, balik tayo sa kwento. Gusto natin talaga maalis yung ano. Itong part na to guys, it's more personal na. 'Di ba? So kung hindi talaga, personal na talaga siya na kwentuhan. Again, sa personal naman kwentuhan, hindi naman kailangan fancy-fancy eh. 'Di ba? Kailangan mo lang talaga magsalita from your heart. 'Di ba? So personal talaga siya. Kailangan mo lang mapa-comfortable ulit yung tao, no? If there is no objection but guest assessment, just reaffirm in support and proven system. So lahat ng nabanggit ko kanina, yung mga things to emphasize. Okay? So again, may flow. So ngayon, smart positioning, 'di ba? Smart positioning, isa to sa mga pwede nyo pang handle and isa to sa pinaka-effective. Marami nag-start ng business kasi marami nag-start agad ng business kahit wala namang talagang pera kasi nakita nila kung bakit ba nila gagawin agad ng paraan. 'Di ba? So nakita nila, ay, kung hindi ko pa sisimulan ngayon, sa akin sana naman pupunta yung Team Laguna. 'Di ba? So meron kasi ako, ito lang, again, pwede niyo to screenshot, 'di ba? Meron kasi ako binubuo na ganitong team, kilala mo ba si ganito? Kakausapin ko siya this week. Sayang kasi, 'di ba? Sayang kasi kung siya ang mauna, 'di ba? Imbes na ikaw yung mag-benefit sa mga points from Team Laguna, yung Laguna na yung nagbe-benefit sa points na magagaling sa iyo. Okay? So, 'di ba mas maganda kung ikaw ang mauna? Okay? Kasi lahat na bibili din sa website niya, 100% magbe-benefit ka din. Okay? So for sure, may friend or relative ka mapapresenta ng isa na this week or this month, papayag ka ba, nakita mo na today? And yan. 'Di ba? So again guys, ang pinaka-point lang dito ng smart positioning is para may urgency yung yes. May urgency yung pag-start ng business. And huwag kayong matakot sabihin to. Kasi totoo naman talaga meron kayong kinakausap eh. Maliban na lang kapag once a week lang kayo may kinakausap. Okay? Again, ano lang, passionate lang tayo, walang basagan, 'di ba? So, ayan.
Okay, ano friends, start na natin. For sure, hindi ka makatulog dahil sa Usana tapos mapapaniginipan mo pa. So again, ang pinaka-tip lang nito guys, no, dapat comfortable pa rin friend nyo. 'Di ba? Hindi pwedeng matakot. Gusto niyo siya mag-pay in, hindi matakot. Okay? So dapat ma-comfortable. Lagi niyo tandaan, meron kayong relationship. Ay. Yes. 'Di ba? So, ito naman, quick lang 'to ng mga handling, no. Quick na lang 'to ng mga handling, short discussions about sa handling, no, kasi may gusto din akong i-share about sa ano. Kasi ang training din talaga no is para paano ma-hit yung mga incentives, yung skills na needed sa incentives, no. So, kapag itong sinabi, sige pag-isipan ko, again, hindi niyo pwedeng sabihin, okay, update na lang tayo. Kapag yan sinabi niya, sige pag-isipan ko, ito na lang ang sinasabi ko. If I may ask, tungkol sa yung pag-iisipan mo, kasi I believe, mabibigay ko pa sa iyo ang ibang details to help you decide. Baka di ka makatulog niyan. 'Di ba? So again, yung pansin niyo, yung goal is magkwentuhan pa ulit kayo. Ang goal is malabas niyo pa yung mga hindi niya sinasabi. Okay? So, ayan. Kasi I believe mabibigay ko pa sa iyo ang ibang details to help you decide. And ito yung keyword, to help you decide. Okay? So realization why you started is it's important no na mabigay niyo yung personal touch niyo, 'di ba? So ganito na lang 'yan kasi ang business ng Usana, tawag dito, minsan ang mga tao, ano 'yan, ang binibili nila is yung transformation. Okay? Ano ba yung makukuha din nila once tinart nila? Ano ba yung realization mo rin na makaka-relate sila? Okay? So, ito na lang, di ako marunong mag-business, wala akong oras, tapos wala din akong finances. Tanong ko lang sa friend ko nun is tutulungan mo ba ako? Kasi sa totoo lang, yun din nag-push sa akin kung bakit kailangan ko mag-start. Kasi hanggang kailan ko hahayaan sarili ko na maging problema ang oras at pera. Okay? So, again, pansin nyo, di ba? Ang goal nyo is makarelate sa yung friend nyo. Ano ba yung usual nagiging challenges ng mga tao? It's about time, finances, at kung marunong ba sila mag-business. Yun yung tanong eh. Ayun yung nagiging challenge minsan ng mga tao eh. 'Di ba? Ayun yung challenge minsan ng mga tao. 'Di ba? So ang goal natin is makarelate sila na friend, parehas tayo. Pero alam mo, ang nangingibabaw is yung kagustuhan ko na makaalis sa problems ng finances. Okay? Cherry blossom approach. Exciting ang Usana po, no? It may be something new for you, pero 'di ba sobrang worth it aralin kasi bibigyan ka ng free incentives, 6 digits na monthly income, time flexibility or dreams, depende kung ano push button ng friend nyo. Kasi nung nagwo-work ako, ilang years na ako nagwo-work pero di ko pa rin nakuha ang mga gusto ko out of life. Okay? So ito na lang, since ako naman kasi nag-start ako na part-timer. Hindi part-timer yun sana, part-timer sa mga iba kong work dati. Okay. Part-timer sa mga iba kong work dati. So ang mga sinasabi ko noon, ay um, I feel you friend na talagang challenge yung finances. Pero alam mo, diyan lang din kasi ako nagsimula dati. Wala din talagang finances noon, napagod lang din ako. Kaya the more I want to help you din ma-start yung business mo kasi alam mo 5 years ka nang nag-work, 'di ba? Wala ka pa ring 20,000, 'di ba? So again, kailangan dapat na-build mo rin talaga yung relationship mo kasi 'di ba? Kailangan lang nila mag-gets na, "Oo nga no, 5 years na ako nagwo-work, pero problema ko pa rin ang pera." 'Di ba? Tapos sinasabi ko pa diyan is, so kapag hindi ko sinimulan yung business ko ng Usana right now, alam ko, after a month from now, after a year from now, same pa rin yung magiging problem ko. Wala pa rin akong finances. Okay? O kung oras naman ang problem niya. Kasi friend, kung busy ka ngayon, habang tumatagal naman talaga tayo sa work, mas dumadami yung kailangan gawin eh. So ibig sabihin, kung busy ka right now, busy ka ulit next year. Mas busy ka next year. Hanggang kailan ka papayag na yun yung magiging cycle mo? 'Di ba? And ako friend, kaya ko rin talaga stinart yung business ng Usana. Kasi alam mo, nakakapagod lang din na ang habol na lang natin is yung work ng Monday to Friday. Pansin nyo, di ba, parang laging feel kita, feel, felt, found approach. Okay? So dapat nababanggit nyo na nakaka-relate kayo. Or very important din, di ba,
Hindi ko na kasi nalagay dito yung ibang ano, no, ibang handling, pero yan, pwede tayong since limited lang yung time, 'di ba? Pwede tayong mag-add ng mga kwentuhan pa natin sa office, or chat nyo ako kung ano yung mga pwede pa nating ano, pwede ko pang ma-help sa inyo ng mga scripts, 'di ba? So again, smart positioning, napag-usapan naman to kanina, 'di ba? Pero siguro another ano, gets kita bro, kasi something new din siya para sa akin noon. Pero kaya lang din talaga nagmadali kasi gets ko, araw-araw lalaki pa rin naman ang business. Araw-araw lalaki pa rin naman ang business. Dadami ang customers, e-expand ang market. Kaya sayang din ang kada oras na di pa natin nagagawa yung website mo. Kasi sa'yo ko na sana nabibigay mga customers ko. Ibig sabihin, kahit di mo sila kakilala, nagbe-benefit ka pa rin. Okay? So, ngayon, ito lang yung talagang tip dyan. Okay? Tawag dito? Ayan. Done is better than perfect. Okay? Kasi kahit anong memorize mo sa lahat ng mga yan, kahit anong memorize natin sa flow, pero kapag wala pa rin tayong kinakausap, wala pa din. Okay? So again, nahit ko yung pay setter ko, nahit ko yung director ko pag 'di ba PPPS ko, nahit ko siya on my 7th week. 'Di ba 8 weeks na yung PPPS noon. 9th week pagka 9th week noon, nahit ko ng director. Alam niyo sa lahat noon, hindi ko pa na memorize yung buong flow na yun. 'Di ba? Every closing lang, ini-improve ko lang kung ano yung tinitake note ko lang kung ano mga dapat kong nasabi. Diba? So again, hindi ko sinasabing, sige, close lang kayo ng close. Pero kahit anong galing nyo, pero kapag wala pa rin kayong kinakausap, wala pa din. Again, knowledge is only knowledge. Knowledge only becomes power kapag ginamit na siya. Okay? So, ayan, done is better than perfect. So, ayan, 'di ba? So thank you, and let's end the year strong. 'Di ba? So ayan, pwede din tayo mag-ano, no. Ayan, nagti-TikTokers na rin tayo na era, 'di ba? So ma-share ko lang din talaga sa inyo guys, no. Itong Boracay, itong Hokkaido, ito yung pinaka-best weeks na hatawin siya. 'Di ba? Kasi 'di ba sinabi ko sa inyo before ako nag-Japan, nagpa-pay-in muna ako ng nag-massive ano muna ako. Nagpa-pay-in muna ako. Yung mga results nakikita nyo, sa lahat ha, sa mga mentors nyo, sa mga coaches nyo, hindi yan naging result dahil nag-run sila ng week na yan. Hindi yan naging result dahil nag-run sila ng month ng November. Hindi yan naging result agad dahil nag-run sila ng month ng October. Okay? So, yan mga results na yan, nakikita nyo na yan, pero yung trabahong nilagay nila the previous months, the previous years, hindi naman natin agad yan lahat nakikita eh. Pero again, there's unseen work. There's the power of doing it na walang nagmo-monitor sa inyo. Diba? So again, kung gusto natin mapuntahan yung harvest season natin, dapat nagkaroon muna tayo ng planting season. Hindi naman automatic bunga eh. 'Di ba? So kailangan may planting season. And ano maganda dito guys, no? Ang planting season natin na to, masushoot itong November at December, masushoot natin ang Boracay, tapos masushoot natin yung APG ng next year. Okay? Kasi kung i-compute niyo ha, 'di ba? So, mabilis na lang na usapan kasi gusto ko talaga guys, after this discussion, this week talagang malaki results natin. So okay lang ba 'yon? 'Di ba? So, i-shoot natin ang Boracay kasi tawag dito, kung i-compute niyo yung APG, it's around $300 per week eh. Lalo na kapag bago kayo. Okay? Starting 2026, yung APG kapag wala pa kayong income this year sa mga bago, okay, kung i-compute niyo yung weekly na kailangan niyo, it's around $300 to $400 per week. 'Di ba? Pero tingnan niyo, kung i-shoot niyo ang Boracay, tingin nyo, ano na yung income na generate ng business nyo? Ayan. Merong ano. Ayan. Ano na yung income na na-generate? Sorry. Ayan. Ano yung income na na-generate ng business nyo simula pa lang ng January? Diba? So, okay lang ba? Pagka mid-year pa lang ng January, shoot na natin yung Asia Pacific growth next year. Diba? So, yun yung goal natin guys. And again, talagang napunta lang ako sa point na dapat ang ginagawa kong vision board every year, dapat nakukuha ko talaga siya. Diba?
So, ano lang, saya lang na may business na nangyari no kasi ang laki ng ang laki ng pwede natin makuha. So before I end, 'di ba, ang gusto ko lang ma-share sa inyo na kwento ay, 'di ba, may kwento na naman. 'Di ba? May kwento naman tayong kwento ng isang propeta, 'di ba? Yung may Tagalog propeta pala, 'di ba? So merong prophet na sa gitna ng nasa gitna ng isang bundok. Ngayon merong na umaakyat. Okay? So ngayon yung si Mark naman, si Mark. Si Mark napunta siya, nakita niya yung propeta. Tanong niya sa propeta, um, Manoloto na lang pangalan. Manoloto, gaano po ba katagal makarating sa tuktok? Tapos tiningnan lang siya ng ni Manaloto. Wala siyang sinasabi. So si Mark medyo nagagalit kasi hindi sumasagot eh. Kailan ba talaga makakarating diyan? Uy, kinakausap kita. 'Di ba? Pero since hindi siya naiintindihan yata. So nag-English siya. Hey Manaloto. Hey prophet. How long will it take me to get to the top? Hindi pa rin sumasagot, 'di ba? Nag-English na. So ngayon binisaya, sige sabi niya baka Bisaya to. Kanus amang kung makaabot dira, 'di ba, sa tuktok. Tapos hindi pa rin maintindihan, 'di ba? Hindi pa rin sumasagot. Tapos sa sobrang inis niya, umalis na lang siya. Okay, tuloy-tuloy na lang siya umakyat ng taas. Pero habang naglalakad siya, biglang sumigaw yung si Manaloto. Sabi niya, 7 days. 7 days, you will get there. 'Di ba? Ay English pala siya, 'di ba? Pero ayun pala, kaya pala saka lang siya nakasagot kasi saka lang nagsimulang maglakad si Mark eh. 'Di ba? So ano bang moral story nun? Maglakad kayo, hindi. Ang moral story lang nun guys, yung bilis natin sa business, yung bilis natin makuha yung results natin sa business, ang magde-decide niyan at malalaman lang natin yan kapag nag-actions na tayo. 'Di ba? Hindi natin malalaman yung bilis natin sa negosyo, yung bilis natin sa activities kapag wala tayong ginagawa. Kapag nag-overthink lang tayo, 'di ba? Kaya dapat actions lang ng actions, galaw lang ng galaw. Kasi saka lang talaga tayo matutulungan ng coach natin kapag may nagagawa na tayo, 'di ba? Saka lang tayo matutulungan ni Manaloto. Okay? So, I hope no marami kayo sabi ko closing lang yung training nakilala na rin si Manaloto, 'di ba? Pero that's it no for my training and balik ko na yung floor kay Coach Maricar. Thank you so much, Coach Paul. Grabe, di ba? Ang dami nating natutunan this training alone, di ba? Closing lang siya pero madami siyang na-touch talaga na ibang skills din. And true enough, tama talaga ang sabi ni Coach John Paul, di ba, na always be closing. Hindi lang siya nag-start hindi lang siya nangyari sa end ng ating presentation, kundi dapat even before the presentation or before pa natin i-invite, di ba, nagko-close na tayo. And yun yung one thing na na-realize ko din na tama talaga eh. Dapat 'di ba sa ano pa lang, inviting pa lang, prospecting, nag-umpisa na talaga doon. So thank you so much Coach John Paul. So meron po ba tayong mga small nuggets of wisdom diyan i-share na natin sa ating chat box para naman maano din natin, mabasa niyan. Sige po. And buhos tayo ng thank you kay Coach John Paul sa ating chat. Okay, ayan. Very valuable talaga ang topic natin for tonight. Sige po. So, Ay, isa din sa natutunan sorry ko is Coach. sabi niya, Ay, sorry Coach. Nakalimutan ko may nanalo kasi kanina, 'di ba nagpa-premyo ako. Nakalimutan ko sino nanalo kanina. 'Di ba? Yung Yusana Tumbler, sino nga yung nanalo oh, kanina? yung Ay, Coach si Coach Melanie. Melanie po. Opo, siya po yun. Sige, balik ko na ulit sa Coach Maricar. Sorry. Opo, ayan. Okay lang po, Coach John Paul. So, thank you again. So, yun. Sige po, paunlakan natin ng masigabong palakpakan and thank you si Coach Paul. So yun, commitment guys, bago ang result, yun din isa sa mga tumatak sa akin. And tandaan natin, sabi niya din, where you are is just where you are. So it's just your starting point. It's not your destination talaga. So yun, marami pa tayong chance to build our business, to grow. So umpisa na natin this time na napakinggan natin ito. Okay? So yun po, ang goal natin is really maka-relate sa kanila and truly ma-identify natin na hindi lang sila just person na numbers lang. So ano sila talaga natin, someone na need natin ma-help. So kaya natin sila gustong masama sa team, kaya natin sila gustong
ma-empower and yun, ma-close the deal is because we want them to be part of the USANA community na alam naman natin na, di ba, very ano ang ating company. Marami tayong nasa-solve na problem. Okay. Sige po, sige magbasa tayo ng mga ano, ano pa lang yung aking screen. Ayan. So we would like to, yeah. Okay. So this certificate po of appreciation is proudly presented to John Paul Teves for his invaluable contribution in imparting a business mindset and best practices during Intensity's online Kickstart Monday held via Zoom on the 10th of November 2025. His generosity, professionalism, and lasting impact are deeply appreciated. Signed, Intensity Mentor. Thank you so much po again, Coach John Paul, for your time and for your knowledge and for your wisdom na share sa amin. Okay po. So can we have a quick photo po with you with ikaw po muna with the certificate. Sige po. Can I call on Coach Lee to take the photo? Alright, yan. So, yan. Thank you so much, Coach Teves, no? Sobrang lupit ng training. Grabe. Apply na natin. Action na talaga. Right. So, let's, yan. Picture tayo, Coach Teves. Alright. 1, 2, 3, smile. Okay, so yan. Tayo naman, guys, everyone. So, let's turn on our cameras. Okay, turn on na po yung cameras natin so that we can take our group photo. Ayan, group photo po everyone. Sa mga kaya mag-open ng camera, let's open our cam. Okay, so yan, daming naka-on cam sa first page. Okay, so, ayan, okay. Parang may gusto pang humabol. First page, okay. Alright, smile. Okay, second page, pero smile ka lang kasi baka nasa second page ka. Alright, back to you, Coach Carr. Okay, thank you so much again po. Thank you, Coach Lee. Thank you, Coach John Paul. So, ayan, patuloy po natin i-share yung mga learnings natin sa chat box. Ayan, may takeaway dito, done is better than perfect. Tama, diba? So, encouragement talaga is the key. So, keep taking actions, guys. So, ayan, few announcements lang po bago maghiwa-hiwalay. So, stay tuned po kayo dahil sobrang daming mangyayari for the last 2 months na ating 2025. So, wag natin pakawalan tong mga to, okay? So, first and foremost,